Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo, men. Or update tayo patungkol naman ito sa Finland, ano. So tingnan natin to, men. Finland tapos Filipinos daw kasi kakailanganin daw kasi. So ang video to ay mula kay Gazebo. So meron itong pamagat na Finland nanganganib. Kaya pala 2 million Filipino ang kailangan nila as soon as possible. So, bakit kaya, men? Viral siya. Almost 600,000 views na siya, no? So, yan yung bibigyan natin ng reaction. So, bago natin simulan, Gazebo, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin ba ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Finland nanganganib. Kaya pala 2 million Filipino ang kailangan nila as soon as possible. 2 million ang dami, di ba? So again, Gazebo, Filipino, like, comment, share, subscribe. Start. Ang Finland ay desperadong nangangailangan ng 2 milyong mga Pilipino. Dami, no? Mismo. Ngunit, hindi ito katulad ng iniisip mo. Sa video ito, tatalakayin natin ang tunay na dahilan kung bakit kailangan ng Finland ang tulong ng mga Pilipino at bakit mga Pilipino lamang. Imagine this, katropa. Nakatira ka sa isang bansa. Ang hula ko dyan is, syempre, mga Pilipino is hardworking. Diba? Tayo naman talaga yung pinaka-in-demand pagdating sa mga OFWs, diba? Kaya nga marami tayong mga OFWs kasi hinahanap-hanap din talaga tayo ng ibang bansa. Na kilala sa malinis na kapaligiran, high quality na sistema ng edukasyon at mapayapang pamumuhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang napakahalagang bagay na nangyayari. Ang Finland, na itinuturing na pinakamasayang bansa sa mundo, ay humaharap ngayon sa isang napakalaking krisis. Ano yan? Krisis baka mo? Well, ito ay ang labor shortage o kakulangan sa manggagawa. Isang krisis na sa sobrang lala ay handang magbayad ang bansa ng 90,000 pesos sa mga Pilipino para pumunta at magtrabaho doon. Ngayon, sipin nyo, kinulang sila, labor shortage, samantalang dito sa Pilipinas, napakaraming tao na wala pang trabaho. Diba? Binibigyan pa ng trabaho or, pinapasahuran ba yung mga tambay? Kabaliktaran naman. I mean, okay naman yung tawag dyan, papasweldohan mo yung walang mga trabaho, pero wag naman sana yung tambay, di ba? Mas maganda kung bigyan na lang ng mga regular na trabaho. Yan lang naman. Piece of lang naman. Alam ko kung anong iniisip mo. Bakit kailangan pang magbayad ng Finland ng ganoong kalaking halaga sa mga Pilipino? Ano ba ang nangyayari? Why? Isa ba itong magandang pagkakataon para sa mga Pilipino? O mayroon pang mas malalim na bagay na nangyayari ngayon sa Finland na nagtutulak sa kanila para gawin ang offer na ito? Okay. Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video nito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat. Like the video kay Gazebo, original video link in the description box below, men. Salamat po. Subscribe nyo rin siya, Gazebo. Ang Finland ay naharap ngayon sa isang mahirap na sitwasyon. Ang kanilang populasyon ay mabilis na tumatanda at isa ito sa pinakamabilis na tumatandang bansa sa Europe. Pagdating ng 2030, halos 25% ng populasyon ng Finland ay lampas na sa edad na 65. Nangangahulugan ito na kakaunti na lang ang Ulit. sa Europe. Pagdating ng 2030, halos 25% ng populasyon ng Finland ay lampas na sa edad na 65. 25%? Grabe dami ng 25%, ha? Ano ba, tinatamad ba silang gumawa ng bata? Sa ang hulugan ito na kasi, kakaunti na lang ang mga manggagawa at mas marami ang mga retiree. At anong mangyayari kapag walang sapat na mga manggagawa upang suportahan ang ekonomiya? Magkakaroon ng malubhang labor shortage na lubhang mapanganib para sa bansa at sa sistemang panlipunan. Ngayon, marahil ay nagtataka. May nag-text. Upang suportahan ang ekonomiya? Magkakaroon ng malubhang labor shortage na lubhang mapanganib para sa bansa at sa sistemang panlipunan. Ngayon, marahil ay nagtataka ka. Bakit hindi na lang sila mag-recruit mula sa ibang mga bansa sa Europe? Bakit? Well, hindi yung ganoon kadali, katropa. Maraming bansa sa Europe tulad ng Finland ang naharap sa kaparehong demographic problem. Dagdag pa rito, pinipili ng mga nakababatang henerasyon ang mas tech-oriented o flexible na mga trabaho kaysa sa mga industriya na desperadong kailangan ng Finland. Dito pumapasok ang mga Pilipino. Pero teka muna, bakit nga ba nakatuon ang atensyon nila sa mga Pilipino? Ang Pilipinas ay may isa sa pinakamalaki at pinakamahuhusay na labor force sa buong mundo. Ang mga Pilipino ay may reputasyon sa pagiging isa sa pinakamasisipag, pinakamaasahan at adaptable na manggagawa na makikita mo kahit saan. Totoo yun. And I know for sure mag-agree din kayo dyan. 'Di ba? Kasi syempre dito sa Pilipinas, I think
sinasanay na tayo ng mga ano, ng mga sinasanay na tayo ng mga buwak, hining-hining, yung mga napamura pa tuloy. Sinasanay na tayo ng mga, mga mapanglamang na mga kumpanya dito sa bansa natin. 'Di ba? Na parang hindi tayo binabayaran ng maayos. Pansin niyo naman siguro 'yan, 'di ba? Dinadamihan yung trabaho, hindi yung sweldo. 'Di ba? Usong-uso nga na meme 'yan na parang dito sa bansa natin, kapag ka nagsisipag ka, imbis na dagdagan ka ng sahod, dadagdagan ka ng trabaho. Tapos yung sahod mo, stable lang. 'Di ba? So, ganyan kapangit. Kaya siguro tayo mga Pinoy, naabuso tayo. Yung ano pa, yung late, kaltas. Basta overtime, free. 'Di ba? Abuloy na sa kanila yon, abuloy na sa kumpanya. Kaya di din natin masisisi yung mga kababayan natin na doon din sila nagtatrabaho sa ibang bansa. 'Di ba? Tsaka ano din, malaki din yung sahod. Dito, pahirapan pang makakuha ng minimum. Ang lalaki pa ng mga yung mga binibigay natin sa SS PhilHealth or Pag-ibig whatsoever. 'Di ba? So, di din natin masisisi yung kababayan natin kung bakit na pupunta sila doon. At kung sasabihin naman natin kung bakit sobrang solid ng mga magagawang Pinoy, mga trabahanting Pinoy is dahil nga dyan. 'Di ba na parang sobrang ano na nila I mean, thankful sila. 'Di ba? Sa sobrang thankful nila kapag nandun na sila sa ibang bansa nagtatrabaho, ginagrab na nila yon or inaalagaan na nila yung trabaho nila. So, bakit nag-o-offer ang Finland ng 90,000 sa mga Pilipino? Ang Hindi laki yan ng maliit na halaga. 90 Maaring hindi ganoon kalaki ang halaga na yan kung ikukumpara sa sahod sa iba pang mga bansa. Ngunit sa Finland, malaking bagay na yan. Ang 90,000 pesos ay katumbas ng halos 1,600 euros. Sa Finland, sapat na yan para mamuhay ng komportable, makabayad ng renta at ma-enjoy ang disenteng pamumuhay. Pero dahil nas ang Finland ay desperadong nangangailangan ng mga manggagawa, handa silang maglaan ng ganitong klase ng financial commitment upang mahikayat ang mga taong handang punan ang mga puwang na yon. You see, ang halaga ng pamumuhay sa Finland ay talagang mataas, lalo na sa mga lungsod tulad ng Helsinki. Ngunit, Helsinki? may malaking pangangailangan para sa mga manggagawa sa mga larangan tulad ng healthcare, technology, hospitality at construction. So yun yung capital ng Finland, Helsinki. Tama ba ako? Or correct me if I'm wrong. Ang sahod ay maaaring hindi kasing taas kumpara sa ibang mga bansa. Ngunit ang mga benepisyo ay kamangha-mangha. Yun lang. Mahusay na healthcare, libreng edukasyon, mataas na kalidad ng buhay at isang mapayapang kapaligiran. 'Di ba? Kaya para sa mga Pilipino na Sa ibang bansa, ang dami pang benepisyo. Dito sa atin, anong benepisyo makukuha natin dito? 'Di ba? Wala. naghahanap ng bagong simula, ang offer na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa lifestyle, mga oportunidad at sa hinaharap na maaaring ibigay ng Finland. Yun. So, bakit nga ba partikular na pinupuntirya ng mga Finnish employer ang mga Pilipino? Bakit? Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang hindi matatawarang work ethic. Wala kang makikitang mga manggagawa na kasing dedikado, flexible at handang magbigay ng higit pa sa kanilang makakaya tulad ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay nag-excel sa kanilang ginagawa at hindi lang ito tungkol sa kasipagan. Ito ay tungkol din sa kakayahang umangkop o adaptability. Yun. Ang mga Pilipino ay may natatanging kakayahan na makiisa sa iba't ibang kultura at kapaligiran. Fast learner din. Diyan din ako believe kasi mga kababayan natin like for example, nag-abroad sila, nagiging OFW sila, napupunta sila ng Saudi, Korea, Japan, nakaka-adapt agad sila yung mga lingwahe, marunong na agad sila or hindi siya marunong agad. Pinupursige talaga nila So amazing. So shout out on Kodus, maraming thank you sa mga OFW natin diyan So yeah. Ito ang dahilan kung bakit makikita mo sila na umuunlad sa mga bansa sa buong mundo. Ngunit, hindi lang ang mga kasanayan at kakayahang umangkop ang nagpapatingkad sa mga Pilipino. What is Kundi, it? pati na rin ang kanilang positibong pananaw, sense of community, at ang kanilang katapatan sa mga employer. Yun. Ang mga Finnish employer ay naghahanap ng mga taong hindi lang magaling sa kanilang trabaho, kundi mga taong mananatili, bubuo ng relasyon sa mga kasamahan at mag-aambag sa komunidad. Taglay ng mga Pilipino ang lahat ng katangiang ito. Pero hindi naman ito Well, medyo tagilid lang siguro tayo dun sa part na na tawag dyan, yung mga katrabaho natin is marunong makisama. Or siguro, dito lang yan sa bansa natin kasi syempre dito sa bansa natin is di talaga mawawala dyan yung mga katrabaho natin na mga feeling may-ari, tagapagmana, anak ng may-ari, di ba? Pero I think yung yung mga pumupunta ng ibang bansa, nag-a-adjust naman din siguro sila, na ko nga sa sa seaman kapag hindi ka marunong makisama,
parang delikado kang mamising ka na lang bigla, something like that. Though hindi ko nilalahat yung mga missings, pero mostly ata is yan daw yung dahilan. Nakita ko lang din sa mga post ng Marino Facebook page. One-way street, ika nga. Ang Finland ay makikinabang din syempre, pero malaki rin ang benepisyo para sa mga Pilipino. Let's take a step back mga katropa at pakinggan natin ang kwento ng ilan sa mga Pilipinong nakapagtungo na sa Finland. Ayan. Mula sa mga nurse sa mga ospital sa Helsinki hanggang sa mga construction workers sa Tampere. Ginawang tahanan na ng mga Pilipinong ito ang Finland at namuhay roon ng maayos. Tulad na lamang ni Maria, hindi niya tunay na pangalan. Isang Maria. nurse na lumipat sa Finland 5 taon na ang nakararaan. Nagpunta siya roon upang maghanap ng mas mataas na sahod, seguridad sa trabaho, at isang tahimik na kapaligiran upang panakihin ang kanyang mga anak. Ngayon, tinutupad na niya ang kanyang mga pangarap. Tumutulong sa mga nakatatanda at tinatamasa ang mga benepisyo ng natatanging healthcare system ng Finland. Grabe. Nariyan din si Jake, hindi rin niya tunay na pangalan. Isang software developer na nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang nangungunang tech company sa Finland. Ibinahagi niya kung paano pinapayagan ng work culture ng Finland na babalansin niya ang trabaho at buhay. Para sa mga Pilipinong ito, hindi lang ito tungkol sa sweldo, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng dekalidad na buhay sa isang bansa na pinahahalagahan ang balanse ng trabaho at buhay, kaligtasan at pagkakapantay-pantay. Okay, so parang napamahal na din sila sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Kasi sobrang solid din naman talaga. Ang mga kwentong ito ay hindi na pangkaraniwan. Ito ay nangyayari sa buong Finland. Ang mga Pilipino ay nag-a-adapt, nag-aambag at bumubuo ng hinaharap sa malaparaisong bansa ng Finland. Yun, baka Filipino yarn. So, saan nga ba talaga kinakailangan ang mga manggagawang Pilipino? Ayan. Magsimula tayo sa healthcare. Grabe, umabot na tayo ng 8 minutes Ang healthcare system ng Finland ay isa sa pinakamahusay sa buong mundo. Ngunit, naharap ito sa matinding pressure dulot ng tumatandang populasyon ng bansa. Mataas ang demand para sa mga nurse, caregiver at mga medical professional. Ang mga ospital at mga care homes sa Finland ay patuloy na nagre-recruit ng mga Pilipino dahil sa kanilang mga espesyal na kakayahan at malasakit sa pag-aalaga. At hindi lang sa healthcare, maging sa sektor ng teknolohiya ay kailangan din ang mga Pilipino. Ang Finland ay tahanan ng ilan sa pinakakilalang tech companies sa buong mundo tulad ng Nokia, Rovio, ang creator ng Angry Birds, at Supercell, ang creator ng Clash of Clans. Oh. Ang mga Finnish company, Okay, so sa kanila yung Clash of Clans? Anak ng teteng. Kaso yung Clash of Clans humina na ngayon tulad ng mga tech giant na ito ay nakatuon sa Pilipinas upang punan ang mga posisyon sa software development, data analysis, IT support at marami pang iba. At nariyan din ang construction. Ang lumalakas na real estate market at infrastructure project ng Finland ay nandudulot ng matinding pangangailangan para sa mga biyasang manggagawa sa construction at engineering. At sino ang tumutugon sa demand na ito? Siyempre, ang mga Pilipino. Oh. Ngayong natalakay na natin ng detalyado kung bakit Solid. kailangan ng Finland ang mga Pilipino at kung gaano kalaki ang handa nilang ibayad. Sagutin naman natin ang isa pang mahalagang tanong. Paano nga ba makararating sa Finland ang mga Pilipino? Yun, sa mga sa mga gustong mag-abroad to or gustong magtrabaho sa Finland, so I think para sa inyo to. Kasi ako dito na lang muna ako sa bansa natin. Tuloy. Kilala ang Finnish immigration sa pagiging straightforward nito. Ngunit may ilang bagay na kailangan mong malaman. Immigration. Kailangan mong magkaroon ng job offer at ang proseso ng pagkuha ng work visa ay maaaring magbago depende sa iyong propesyon. Maraming Pilipino ang pumapasok sa Finland gamit ang temporary work permits at pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa bansa, maaari silang mag-apply para sa permanent residency. Yun. Kaya kung iniisip mong pumunta Yan talaga yung isa sa pinakamaganda din. Pero I think applicable lang siya kapag wala ka pang pamilya. Kasi kapag meron ka ng pamilya is parang yung pagka-miss doon ka atakihin na mamimiss mo yung anak mo, asawa mo or whatsoever. Pero I think pwede naman sigurong mag-migrate, 'di ba? Na dadalhin mo sila sa kung saan ka nagtatrabaho. Pero I think it takes time or kailangan mo pang magtagal diyan or ewan kasi I think meron naman siguro mga OFW na yan yung ginagawa, 'di ba? Yung iba nag-asawa sa lugar na yan kung saan sila nagtatrabaho. I think meron din naman ganon. at lumipat sa Finland, maaaring ito na ang hinihintay mong pagkakataon. Ang Filipino community ay patuloy na lumalago sa Finland. At hindi lamang sila nagtatrabaho roon, sila ay nakikiisa rin. Nakikipagkaibigan, nagdiriwang ng mga Filipino festival at ibinabahagi ang kanilang pagmamahal sa pagkain, musika at tradisyon sa kanilang mga Finnish neighbor. Yun din. So, ano ang hinaharap ng Finland at ng Pilipinas? Ang relasyon ng dalawang bansa ay patuloy na magiging mas matibay, habang patuloy na umaasa ang Finland sa mga manggagawang Pilipino upang punan ang mga kakulangan sa labor force at makapag-ambag sa kanilang ekonomiya. Okay. At para sa mga Pilipino, ito na marahil ang simula ng isang bagong kabanata, puno ng mga oportunidad, pag-unlad at mas magandang kalidad ng buhay.
Higit pa sa mataas na Kodos. sahod ang maaaring ibigay ng Finland. Ito ay nag-aalok rin ng isang magandang hinaharap. At para Kapag ano talaga, kapag ka OFW ka tapos marunong kang humawak ng pera, men, yayaman ka talaga pag uuwi ka na sa inyo eh. Pero I think may mga factor din yan na for example, yung family na pagkakatiwalaan mo ng pera, dapat din, same kayo ng mindset ba para magamit din na maayos yung pera. No? Tapos I think negosyo. Negosyo talaga bago luho. Or nakadepende na lang din yan sa inyo kung paano nyo ikokontrol yung pera nyo kasi pera nyo din naman yan. sa mga Pilipinong handang gumawa ng hakbang, ito ay isang hinaharap na magbibigay ng katatagan, oportunidad at mataas na antas ng pamumuhay. Okay. Ito ay simula pa lamang. Ang tanong ngayon ay, handa ka ba sa pakikipagsapalaran? Yun, Ngayon, handa ka ba? oras na para marinig ang boses mo, katropa. Hello, ito yung boses ko. Sure. Yun lang naman mga kanoisy. So, yun, ang video to ay mula kay Gazebo. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin si Gazebo. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Yun pala yung Finland at nanganganib na sila. Grabe. 2 million Filipino yung kailangan nila. So, sana may link ata dito sa video na to. Mas maganda kung may link siya kung sana mag-a-apply. Or I think, kalat naman siguro yung mga ads na saan ka pwede mag-apply. Basta mag-ingat lang din kayo, men. Huwag kayong click ng link kasi baka ma-scam kayo. So kung mahanapin nyo yung mga legit talaga ng mga agency para makapagtrabaho doon sa Finland kasi 2 million Filipino yung kailangan nila, men. Grabe yung 25% ng komunidad populasyon nila is patanda na, like 25%. Yung 65 plus. Search nga natin kung ilan yung population ng Finland. Kasi grabe yun, 25% Finland population. Finland population. Land population. Ito na, tandadadan. 5.58 million. Ha? 5.58 million lang? Kunti lang pala yung tao sa kanila. Or nakadivide siya. Okay. So, kunti lang. Or maliit lang pala yung Finland, men. Mas malaki pa pala tayo. So, kung 5 million sila, tapos 2 million yung kailangan nilang na magtatrabaho. Or wait lang, tama ba to? Population in 2025. 5 million lang talaga? Legit? Uy, bumaba pa tuloy siya. 5,623,000 which is increased by grabe. Maliit lang pala yung tao sa Finland. How many people live in Finland? Grabe. 5 million lang talaga, men. So, kung 5 million, grabe, konti lang sila. So, kung 5 million lang, yung tao sa kanila, konti lang, men. Or maliit lang ba yung Finland? Parang ignorante, Finland in map. Ngayon ko lang ito nalaman, eh. Konti lang pala siya. Or maliit lang pala siya. So, I think ito, Sweden, Norway, Finland. Okay, 5 million lang sila. So, yung 25% nun, so mga around, 1,200,000 or 300,000. Sila, mga senior citizen na 65 and up. So, konti lang pala yung tao dun. So, kaya nangangailangan sila ng mga trabahante na magtatrabaho sa bansa nila. Grabe yun. Ngayon ko lang nalaman yun. So, yun lang naman. Again, shout out sa mga OFW na nandyan na sa Finland. At yun nga, kung ikaw gusto mo rin ba na magtrabaho ng Finland, i-grab mo na kasi 2 million yun, men. Maano-ano din yun. Tapos, I think yung sahod is 90 to 6 digits. Ata nakadepende lang din yan. So, mag-i-increase pa din naman yan. 'Di ba? Magandang opportunity din yan. So, I think hanggang dito na lang muna. So, Filipino IC, Gazebo, like, comment, share, subscribe, Filipino IC.